11 billion was lost to corruption, principally because, even the ombudsman and I are saying the hospitals in Mindanao never received the supplies. So 11 billion daw yung nanakaw. Wala namang problema. Wala akong problema doon no? Sa investigasyon ng Senado. 7 buwan kayo nag-imbestiga eh. So malinaw po sa kanila na naniniwala sila na dapat imbestigahan si Duterte ngayon. No? Ang tanong ko po, hindi po ba inimbestigahan nyo na yan ng 7 months? Ontiveros, the real senator. Yeah. Imbestigahan dapat, Ontiveros wants Rody Duterte to explain 47.6 COVID fund transfer. No? Parang bago, no? Parang ngayon lang nila natuklasan. Ito naman po ang sinabi ni hinggil po dito, no? Si Gordon naman. Ano naman ang sinabi ni Gordon? So far, that's how far we have gone. 11 billion was lost to corruption, principally because, even the ombudsman and I are saying the hospitals in Mindanao never received the supplies. And for that matter, hindi na naumpisahan yung bayanihan. That is before it started, Lincoln Ong was already supplying PSDBM with 500,000 worth 27.7 million. But in reality, the Department of Health brought the same mask for 16 pesos. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung... Okay. Yan siguro yung sinasabi niya na resulta ng kanilang investigasyon. So 11 billion daw yung nanakaw. Wala namang problema. Wala akong problema doon no? Sa investigasyon ng Senado. 7 buwan kayo nag-imbestiga eh. Alangan na mawala kayong nahita. Diba? Ito naman po sinabi ni Ontiveros, since Duque made this statement under oath, former President Duterte should be included in the investigation, especially since it can be proven that he was introduced to Parmali officials by Michael Yang, his special advisor in 2017. Duterte should at very least explain the policy consideration that resulted in his directive to Sec Duque. So, malinaw po sa kanila na naniniwala sila na dapat imbestigahan si Duterte ngayon. No? Ang tanong ko po, hindi po ba inimbestigahan nyo na yan ng 7 months? Parmali po yan eh. Yung iniimbestigahan po ngayon ng HOR, inimbestigahan po yan ng Senate ng 7 buwan. Parmali po ang tawag doon sa investigation. Tanong ko lang po, Senator Ontiveros, mag-uulitan po ba? Mag-investigate po ba ulit kayo sa Senate? Iimbestigahan nyo po ba ulit sa Senate yung inimbestigahan nyo na ng 7 buwan? Wala na po bang katapusan? Yung investigasyon ninyo na natapos nyo na, iimbestiga po uli kayo ngayon? Hindi po ba pwede na kasuhan nyo na sila kasi tapos na kayong mag-imbestiga eh. Sinasabi ni Gordon, 11 billion yung nakita nilang corruption. 11 billion na nanakaw doon sa transfer ng 46.7 billion. Ang tanong ko po, may naisang pabubang kaso kay Pangulong Duterte? Ngayon na, 2 years na pong hindi presidente. Pwede na pong kasuhan. Meron na po ba nagkaso tungkol po dyan sa Parmali kay President Duterte? Ano po inaangal nyo kung hindi naman kayo nagkakaso? Di po ba? Saan nyo po balak singilin? Sa dakdakan lang? 11 billion, dadakdakan nyo lang kasi gagamitin nyo sa eleksyon. Paninira lang po ba gusto talaga natin? O katarungan? Kasi kung
Sigurado kayo na may nakawan at ang magnanakaw ay si Pangulong Duterte. Hindi po ba mas maganda, mas gusto ng tao? Alam niyo yung mga tao, sabik na sabik yung mga kakampi nyo. Sabik na sabik na makulong si Duterte. Wala naman po kayong may kaso. Sasabihin ko po kung bakit wala kayong may kaso. Mapapahiya kayo Di po ba nakakahiya yun na senador kayo ng Pilipinas? Nagkakaso kayo sa alam nyo namang walang kasalanan. Imposible naman pong hindi nyo balak kasuhan si Duterte. Kung totoong meron kayong ebidensya, kinasuhan nyo na yung mga Duterte. Hindi lang po si Pangulong Duterte, kasama po si VP Sara Duterte. Gigil na kayo Alam nyo sa totoo lang po, gigil na kayong magkaso sa mga Duterte. Wala lang talaga kayong maikaso. Wala lang talaga kayong kaya lagi pahiwatig. Aba, nag-transfer pala ng pera mula DOH papuntang DBM. Bakit po nag-transfer? Ang tanong ko, inutos po ba ni Duterte na i-transfer mo yung pera ng DOH? Kasi ang inamin ni Duque ito inutusan sila ni Duterte na mag-transfer ng pera sa DBM. Para saan? Para bumili ng PPE. Bumili ng mga pangangailangan ng mga doktor, nurses at ng ospital dahil nasa pandemic tayo. Sinabi po ba ni Duque na inutusan ako ni Duterte na i-transfer at ibulsa namin yung kalahati? O 1/4? O 1/10? O 1/8? May inamin po ba si Duque na ganun? Transfer Alam niyo ang problema ng mga politiko ngayon. Hanggat maididiin nila si Duterte kahit wala pong sinasabi na kaso. Yun yung pagkakaiba noon Noon may binibintang Di ba? May binibintang kay Napoles. Sabi, nakipagsabwatan itong mga senador at congressman kay Napoles para kunwari si Napoles ay magbibigay ng sa mga NGOs o kung kanino pa man. Ang linaw po nung nakawan dun Pondo ng senador at congressman ipapadaan kay Napoles. Si Napoles yung magbibigay sa mga kunwari ang mga NGOs, etc. Malinaw po yung binibintang Walang NGO, hindi legit yung NGO, hindi legit yung mga programa. Bahala na si Napoles gumawa ng mga kunwari ang NGO. May bintang, CTE, bribe para magkaroon ng CTE. Noong araw, malinaw po yung mga bintang. Ngayon ang mga bintang sa mga Duterte, mapake Sara, mapake Pulong, mapasa tatay. Ang bintang sa mga Duterte, panay pahiwatig. Yung ginugulat lang tayo. Transfer ang 47.6 billion, transfer? Bakit transfer? Aba, may anomalya yata dyan. Wala naman po silang sinasabi kung ano yung mali. Illegal po ba yung pagtatransfer? Hindi. Ninakaw ba yung mga pera? Binulsa ba ni Duterte? Hindi rin. O bakit nyo? Bago nyo imbestigahan yung tao, bago nyo abalahin, pagbintangan nyo muna ng krimen. Wala nga kayong binibintang Ganon din si Sara Duterte. Ito po, meron po sila na rin na nagpapaliwanag. Bakit nagalit yung mga Duterte kay BBM? Pakinggan po natin ang paliwanag nila. Alam naman natin yan kung saan nagsimula yan, di ba?
Oh. Yung pinagbintangan yung magnanakaw hindi naman pinagbintangan magnanakaw. Pinalalabas nyo na magnanakaw si Sara Duterte. Di ba? Eto, ano yung sinabi nila? Bakit sila galit na galit daw yung mga Duterte? Ito, let's summarize. Sabi nito ni Davao Migrant. Galit na galit ang ganid na pamilya kay Bleng Blong dahil una, nabuking ang paggastos ni Inday Lustay ng 125 CIF in 11 days. Paulit-ulit po yan, no? Nilustay ng 11 days. Ang tanong, may krimen po ba pag 11 days mong ginastos? Wala. Illegal po ba yun? Hindi. Eh bakit paulit-ulit? Para lang tayo, ha? 11 days? 11 days ginastos? Ikalawa, disapprove ang 650M CIF budget. O ganun pa rin, no? Sila na nag-disapprove. Sila pa yung galit. Ikatlo, panggigipit sa fake news ng SMNI. Wala na po, no? Nagalit na po yung mga Duterte doon pa lang. Pinalalabas nyo kasing magnanakaw yung mga Duterte. Wala naman kayong binibintang